ibang-iba po talaga kapag ka naging mananampalataya na ang isang tao dahil yung kanya pong isipan napapako na po dun sa mga eternal matters, hindi na po dito sa mga bagay ng mundo. Bigyan ko po kayo ng isang example. Ano po ba mga bagay ng mundo? Well, ang sagot ko, anything na mga bagay na nakikita mo dito sa lupa is still mga bagay pa rin ito ng mundo. Although yung iba po dito tulad ng pagkain, ng pera, pangangailangan po natin bilang mga human beings na nandito pa. Pero it doesn't follow or it doesn't mean na ito po talaga ang ating totoong buhay. Sapagkat nung tayo po ay naborn again, nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng Zoe life. Ito po yung eternal life. Ito po yung tunay na buhay. Ibig sabihin, meron tayong something sa atin na hindi nabubulok, hindi mawawala, at hindi masisira. Meron tayong foundation, hindi masisira. Yan na yung Panginoong Jesucristo living in us. Kaya sabi ko po sa inyo, pagdating po natin sa langit, masyasyak po kayo. Bakit po? Alam niyo po ba kung anong pavement natin doon? Kung ano yung aapakan natin? Kung ano yung daanan natin? Dito, ano ang tinatapakan natin? Lupa, soil, di ba? Simiento. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka-pavement doon? Pag sinabi mo kasi pavement sa kalakaran, no? Sa kalakaran ng normal na kaisipan, ang pavement, ito yung bagay na pinakamababa. Tinatapakan mo lang yan eh. Di ba? So, kaya nga kung dito sa mundo, kung very special o VIP person yon, maglalagay pa ng alpombra. They have to make latag an alpombra para sabihin, very important yung dadaan. So, ayaw paapakan doon sa pavement na nilalakaran na natural. Ito po yung lupa. Ito po yung soil. Di po ba? Pero alam niyo po ba sa langit kung ano ang lalakaran natin? Kung ano ang tatapakan natin? Ito ang sagot. Gold. Ginto. Dito sa mundo. Go for the gold. Di ba? Atat na atat ang mga tao sa gold. Pag nasa Olympics, naka-gold. Grabe. Di ba? Which is good naman. Pero kumpara sa ating mga mananampalataya, ano ba naman yan? Di ba? Talagang pangmundo lang din yan. Okay? Kasi doon, talagang grabe. Kung gold, sabi nga ng magaling na theologian, kung gold ang nilalakaran natin doon, wow, ano pa kaya saan pa kaya made yung bahay natin doon, yung mansion natin doon? Talagang super ganda ng langit. Kaya itong si Apostol Pablo, hindi po siya inalaw to tell or to utter things regarding heaven when he came to visit it because Jesus took him there. Di ba sabi niya, some 14 years ago, I was being brought there in heaven, but I was not allowed to mention anything about my experience there. So ayan po ang sabi ni Apostle Paul. That's why, sabi ko po sa inyo, meron din pong mga revelation na unti-unting binabakbak ang Panginoon sa atin. Yun nga po, una rin yung pavement natin doon ay gold. Nakita po yan ni Pablo, pero si Pablo, hindi na lang po niya sinabi. Pero meron pang higit na mas nakita si Apostol Pablo. Nasabi po natin na pavement doon ay gold dahil sinabi po yan sa aklat ng Revelation. Di ba? Pure of gold yun. Lahat gold. At ang pinakailaw natin ay ang Panginoong Jesucristo. So, I can't imagine kung gaano kaganda ang heaven. No? Magre-reign si Jesus ng 1,000 years dito. Maganda na po yun. Pero mas maganda po yung eternity in heaven. Pagkatapos na po lahat dito na nawasak na ni Jesus yung mundo rito, kasi pagkatapos ng mga hula na yan na kailangan matupad, ang mundo pong ito may kagunawan. Magugunaw po ito. Okay? And right after that po, ang mga believers pupunta na po sa Zoe life. Ito na po talaga yung eternal life in heaven. Ayan na po yan. Siguro, ganyan kaganda. Or, actually, walang binatbat yung picture na yan. Yan sa picture na yan. Wala yan. Ano lang yan, yan ang kaisipan ng tao para at least maabot man lang may maiparating na mga thumbnail dito sa mga videos natin. But siguro na nasa 1/4 na, wala, hindi pa nakarating sa 1/4 Wala yan, di ba? Pero at least meron tayong pang thumbnail lang para at least magkaroon ka ng kaisipan. Hey, ano ba yung hope mo bilang believer? Well, bongacious. Bonggang-bongga ang hope natin. Kaya yung mga dito, go for the gold, go for the gold. Sige, gold. Amen. Marami pong go for the gold sila, pero namatay silang unbeliever. Go for hell, di ba? Yeah. So, marami pong, ba't ko po nasabi? Alam niyo naman yung buhay ng mga sikat na singer, yung mga rock and roll singer na namatay, na wala kay Jesus. Alam naman natin kung sino po yung mga yan.
Di po ba? Yung iba nga, tinuyapan nila si Jesus, minahak pa nila ang Panginoon. O, mga Grammy-winning artists, no? Oscar-winning mga actor and actresses. They mock the Lord Jesus Christ. And now they're in Hades, waiting for the real hell itself. Ito po yung gihina. Okay, ulitin ko yan ha. Yung gihina, at saka pa lang po mag-ooperate yan kapag natapos na po yung white throne na judgment sa mga unbelievers. Darating po yan. Believe me, dahil ang Biblia, very specific sa lahat ng events na mangyayari in the future. Kaya mga nagsasabi na nanakot daw kapag ganitong preaching, of course not. This is love. We love you. That's why we need to, share sa inyo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa paraang, kaya ninyong maunawaan. Hindi naman kami nangangaral dito ng yung mga napag-aralan ko sa Bible School. Hindi ko pwedeng sabihin po sa inyo dahil po sobrang may mga terminologies doon na iba nalimutan ko na po, iba hindi ko rin po na-apply. Dami kong notes dyan, oh. Dami kong Bible School na pinasukan. Pero marami akong diploma ng Bible School. Pero, well, para sa akin kasi, it's grace. The grace of Jesus. Nung nakilala ko nung katotohanan, I'm forgiven much. Loved much by Jesus. Talagang nag-umusbong lalo ang pananampalataya ko. Oo, yung anointing na tinatawag yan. Talagang ne? So, ayan po, glimpse. At least nagkaroon kayo ng idea, ano bang heaven? Of course, lahat tayo nangangarap na makita natin, maski pahapyaw man lamang. Ay hindi, dahil si Pablo nga hindi siya allowed. Ngayon, tanungin niyo ako, paano yung bata na nagsabing nakarating siya sa heaven, tapos may isa pang babae, na may libro kami noon eh. Tapos sabi niya, embraced by the light daw siya. All that. Kaya ang sagot ko yan, ewan ko na lang po. Hindi ko alam. Basta ako, sa Biblia lang po ako, safe ako. Sa Bible lang. Dapat ganun din tayo. Sa Bible lang tayo. Bye-bye.